Kakagaling lang rin halos ng Lakers sa lose streak, nakabawi naman sila dito sa Sacramento Kings at Memphis Grizzlies. May pagkakataon ang Lakers na makakuha pa ulit ng tatlong magkakasunod na panalo ngayon sa isang game kontra dito sa Grizzlies at Pelicans bago nila makalaban ang San Antonio Spurs na ngayon nagdodomina at may 3-0 win kontra dito sa OKC at ambak sa Eastern. Kaya importante yung dalawang game pa ng mga to para manatili sila sa top 5 teams sa Western bago yung trade deadline sa February. Sa laban ng Lakers kontra Memphis ngayon, nanalo sila sa 7 kalamangan sa mismong home court pa nila. Pinangunahan yan ni Luka at Lebron mula sa scoring at playmaking. Si Luka kumuha ng 34 points, 8 assists, habang si Lebron gumawa ng 31.6 assists sa game na yan. Mukhang maganda yung pasok ng taon sa Lakers, wag lang mausog talaga. Ang Lakers kasi ngayon nasa 5th seed, may 21-11 win-loss record at sila yung first sa Pacific Division. Hindi naman sila nalalagay sa alanganin, nagiging problema nga lang ng mga to kapag nakakatapat nila yung mga top contender team tulad nga ng OKC, Rockets, Denver at sa Eastern yung Boston, Pistons at yung iba pa na talagang nagkakandaleche-leche nga raw yung mga to, lalo na pagdating sa defensive end at yung opensa nila na nawawala nga raw sa consistency. Wala naman talagang problema offensively, kaya lang ang Lakers na overlap minsan, kaya yung isa sa mga nakikita dyan yung defensive players nila mula sa mga guard at wings na kailangan na nga lang daw talagang mas maging consistent pa at yung core na dapat magpakita pa rin ng matinding effort sa dalawang rotation. Ang Lakers may offensive rating na 118.7 points per 100 possession na sobrang taas nga at mas productive ang Lakers sa opensa kapag may Luka Doncic nga raw sa court. Kapag wala kasi si Luka o nasa bench yan, bumababa ang ratings nila mula sa 117.8 points per 100 possession. Mas mababang efficiency ang nakukuha ng Lakers per game kapag walang Luka Doncic, kaya sobrang laki nga raw talaga ng impact ni Luka para sa opensa ng Lakers. Ang problema, parang nakakain masyado ni Luka yung bola pagdating sa opensa. Sa ilang games na dumaan pa sa Lakers, sa Clippers meron niyang 4 turnover sa 20 minutes. Sa Pistons meron niyang 8 turnover na masyado nga raw talagang mataas, na mismong si Reggie Miller na yung pumuna dyan sa malaking problema na yan ni Luka na na-overlap nga raw sa kanya yung opensa at playmaking, lalo na siya mismo ang inaasahan at pinaghuhugutan ng Lakers sa opensa. Malaking problema yung numbers na yan. Pagdating sa turnover, yan yung isa sa problema nga raw nitong si Luka. Sa laban nila kontra Memphis, meron pa rin silang 20 turnover sa game na kahit nga nanalo sila, mataas pa rin nga raw yung turnover numbers na nagawa ng mga to. Si Luka ang naging leading scorer sa game na yan, meron niyang 17 of 20 sa free throw. Nag-convert ng 85% mula sa penalty line, kaya malaking parte nga raw talaga ng points nitong si Luka na nagawa ay nanggaling mismo sa pagiging aggressive niya sa draw foul at pagkuha ng free throw. Sa fourth quarter, nanguna si Luka at Lebron sa isang 12-2 run na nagbigay sa Lakers ng mas malaking lead. Si Luka may run last pa sa quarter mula sa 4 points at pag-assist ng dalawang magkasunod na 3 point. Kaya tumulong siya hindi lang sa scoring, pati na rin sa pag-create ng open looks para sa iba. Si Lebron naman ang nag-close ng run sa pamamagitan ng isang basket na lalo pang nagpalaki at nag-secure ng lead nila para sa Lakers. Samantalang si Jake LaRavia naman nagpakita pa rin ng napagandang laro kontra sa former team niya na to. May 21 points, 9 rebounds, 8 of 12 sa shooting at may 66.7% na efficiency mula sa field. Yung ganitong klaseng araw talaga ng performance, syempre, kitang-kita na may malaking tulong para sa Lakers lalo na sa scoring load. May hustle sa perimeter defense na nakatulong talaga at may malaking impact para sa win game ng Lakers. Si Luka at Lebron yung pinaka nagdala sa Lakers ng panalo kontra dito sa Grizzlies dahil sa kanilang mataas na scoring, playmaking at pagkontrol ng tempo sa huling quarter, lalo na sa critical na 12-2 run nila na pumigil nga para sa comeback game nitong Grizzlies. Kahit na nagkaroon sila ng big rally sa second half pa, si Luka at Lebron yung gumalaw ng laro pabor sa kanila para makuha yung momentum. Sobrang ganda ng naging connection ng mga to sa last quarter, kaya nakikita sa ganitong takbo ng laro ng Lakers kung mas magiging maganda pa ang chemistry nitong si Lebron at Luka pagdating sa scoring at playmaking. Malaking bagay yan para manatili silang contender, at yung effort syempre pagdating sa defensive end kailangan pa rin nga raw na makita sa game, at yan mismo yung inaantay sa mga yan.